Meron akong kapatid, ang pangalan niya ay Kiko at meron siyang kakaibang manok. Kakaiba ito dahil walang makapagsabi kung ito ba ay tandang o inahing manok. Nagsimula ang lahat isang umaga habang pinalalabas namin ni Kiko ang mga manok mula sa taniman ng mais. Bago pa lang naitanim ang mais at kinakalkal ng mga manok ang butil para kainin. Bigla kaming nakarinig ng pagaspas ng mga pakpak. Lumingon kami sa pinanggalingan ng tunog at nakita naming may dalawang manok na nag-aaway sa dulo ng bukid. Hindi namin masyadong makita ang mga ito dahil sa alikabok at naglalabanan silang parang ipo-ipo ng balahibo. "Tingnan mo ang laban ng mga tandang," masiglang sabi ng kapatid ko, sabay turo sa isa sa mga manok. "Kung may tandang lang akong ganyan, yayaman ako sa sabungan." "Tara, hulihin natin," mungkahi ko. "Wag, dito ka lang. Ako na ang huhuli," sabi ni Kiko. Dahan-dahang lumapit si Kiko sa mga naglalabang manok. Sobrang abala ang mga ito sa pag-aaway kaya hindi nila siya napansin. Nang makalapit siya, bigla siyang sumunggab at nahuli ang isa sa kanila sa binti. Nagpumiglas at nagsisigaw ang manok. Sa wakas, nahawakan ito ni Kiko sa magkabilang pakpak at tumigil na ito. Tumakbo ako papunta sa kanya at tiningnan ng mabuti ang manok. "Inahinto," sabi ko. "Anong problema mo?" tanong ng kapatid ko. "Nasusobrahan ka yata sa init ng araw? Huwag kang makulit. Tignan mo ang mukha nito. Walang palong o palong sa ilalim ng tuka." "Walang palong o palong sa ilalim? E ano ngayon? Hindi mo ba nakita kung paano siya lumaban?" "Oo, nakita ko, pero babae pa rin siya." "Babae raw? Nakakita ka na ba ng inahing may tari sa binti na ganyan? O buntot na ganyan?" "Wala akong pakialam sa tari o buntot niya. Sinasabi ko lang, babae siya." At doon nagsimula ang aming pagtatalo sa gitna ng bukid buong umaga. Pagsapit ng tanghali, umuwi kami para kumain. Habang naglalakad pa uwi, patuloy pa rin ang aming pagtatalo. Pagdating sa bahay, tinali ni Kiko ang manok sa isang tulos. Pagkatali niya, pumagaspas ang manok ng pakpak at tumilaok. "O ayan, narinig mo yon," sabi ng kapatid ko nang may ngiting tagumpay. "Ngayon, sasabihin mo pa bang ang inahin ay tumitilaok at ang kalabaw ay lumilipad?" "Wala akong pakialam kung tumilaok man siya," sabi ko. "Ang manok na, yan ay inahin." Pumasok kami sa bahay at pinagpatuloy ang aming pagtatalo habang kumakain. "Hindi yan inahin," sabi ni Kiko. "Tandang yan. Inahin. Hindi. Inahin." "Hoy," singit ni nanay. "Ilang beses nang sinabi ng tatay niyong huwag kayong nagtatalo habang kumakain. Ano na naman ang pinag-aawayan ninyo?" Ipinaliwanag namin kay nanay at lumabas siya para tingnan ang manok. "Ang manok na yan," sabi ni nanay, "ay binabae. Isang tandang na mukhang inahin." Sana'y doon na natapos ang usapan, pero lumabas din si tatay para tingnan ang manok. "Mali ka, asawa ko," sabi ni tatay. "Iyan ay isang binalaki, inahing mukhang tandang." "Uminom ka na naman ba?" tanong ni nanay. "Hindi sagot ni tatay. "E bakit mo sinasabing ang tandang ay inahin? Simula pagkabata, humahawak na ako ng mga panabong. Hindi mo ako mapapaniwala na tandang yan." Bago pa namin namalayan, si nanay at tatay na ang nagtatalo tungkol sa manok. At gaya ng dati, si nanay ay nagsimulang umiyak. "Alam mong tandang yan," singhot niya. "Sadyang gusto mo lang akong inisin." "Pasensya ka na," sabi ni tatay. "Pero alam ko ang inahin kapag nakita ko." "Alam ko na kung sino ang pwedeng magdesisyon," sigaw ni Kiko. "Sino?" tanong ko. "Ang tenyente del barrio." Ang tenyente ay pinakamatandang lalaki sa baryo. Hindi ibig sabihin na siya ang pinakamatalino, pero mas pinapakinggan ang sinasabi ng may puting buhok. Kaya dinala ni Kiko ang manok sa tenyente. "Tenyente," tanong ni Kiko, "lalaki po ba o babae ang manok na ito?" Tanong iyan na dapat manok din ang sumagot. Sagot ng tenyente. "Pero tenyente, importante ito sa amin.
Pakiusap sagutin nyo lang. Oo o hindi. Tandang ba ito? Hindi ito mukhang tandang. Sagot ng tenyente. Inahin po ba ito? Hindi rin ito mukhang inahin. Hindi manok yan. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang manok. Ibang klase yan. Wala na ngang silbi, sabi ni Kiko at naglakad kami palayo. Ano na gagawin natin? Tanong ko. Alam ko na. Sagot ni Kiko. Pumunta tayo kina Ginoong Cruz. Siya ang may alam. Si Ginoong Eduardo Cruz ay nakatira sa karatig bayan ng Quezon. Nag-aral siya ng poultry sa UP at may pinakamalaking poultry business sa bayan. Dinala namin ang manok sa kanyang opisina. Ginoo, sabi ni Kiko, tandang po ba ito o inahin? Tiningnan ni Ginoong Cruz ang manok at nagsabing, hindi ko alam, hindi pa ako nakakita ng ganyang klase. May paraan po ba para malaman? Tanong namin, oo naman, tignan nyo ang balahibo sa likod. Kung bilog, inahin. Kung matulis, tandang. Tiningnan naming tatlo ang balahibo nito. Pareho, may bilog at may matulis. Napakakaiba, sabi ni Ginoong Cruz. May iba pa po bang paraan? Pwede ko pong katayin at silipin ang loob. Huwag, ayokong mamatay tong manok ko, sabi ni Kiko. Binitbit ko ang manok at naglakad kami pa uwi sa baryo. Tahimik si Kiko sa daan. Maya-maya, sabi niya, alam ko na kung paano ko mapapatunayan na tandang ito. Paano? Tanong ko. Pumayag ka bang tandang ito kung manalo ito sa sabungan? Kung matalo ng manok mo ang isang panabong, maniniwala ako sa kahit ano. Ayos, dalhin natin siya sa sabungan sa darating na linggo. Dumating ang linggo at dinala namin ang manok sa sabungan. Humanap si Kiko ng kalaban at pumili ng pulang tandang. Huwag mong itapat ang inahin mo sa tandang na yan. Babala ko, hindi yan native. Galing yan sa Texas. Wala akong pakialam kung taga saan yan. Sagot ni Kiko, papatayin yan ng manok ko. Huwag kang t***a, sabi ko. Mamamatay mano yan. Ilang manok na ang napatay niyan. Wala pang tandang sa bayan natin ang nakatagal sa kanya. Mamili ka ng mas mahinang kalaban. Hindi ako pinakinggan ni Kiko. Nagsimula ang laban. Parehong nilagyan ng tari ang mga manok. Halos lahat ay tumaya sa pulang tandang. Maiksi lang ang laban. Nang pakawalan, umiikot ang dalawang manok. At saka, nagharap. Inakala kong matatakot ang manok namin at mamamatay agad. Pero kabaligtaran ang nangyari. Biglang nagliwanag ang mata ng pulang tandang. Para bang na-in love. Nagsayaw ito ng kakaibang sayaw ng pag-ibig. At yun lang ang hinintay ng manok namin. Sumugod ito, nakataas ang balahibo sa leeg at sa isang lundag, itinari ang kalaban sa dibdib. Tapos na ang laban. Tsope, tsope, daya yan. Sigaw ng mga tao, nagkagulo. Ginamit ng mga tao ang upuang kawayan bilang pamalo. Tumakas kami ni Kiko sa likod. Bitbit ko ang manok. Habang kami tumatakbo papunta sa kakahuyan ng niyog hanggang sa makalayo sa gulo. Pagkalayo namin, sabi ni Kiko, naniniwala ka na bang tandang ito? Oo, sagot ko. Masaya akong tapos na ang usapan. Biglang nanginig ang manok sa bisig ko. Tumayo ito at tumawa at may bumagsak sa kamay ko. Mainit at bilog. Isa itong itlog.